Hi guys! Magandang buhay sa inyong lahat. Ito muli ang inyong kaibigan kakampi sa lahat ng bagay na mabuti si Doña Sally. Ay, ngayon ako dito sa hardware. Sino yung katulad ko na pag naghihintay sa asawa ay patuloy lang naghihintay ng matyaga at gagawa tayo ng paraan para hindi tayo mainip. Okay pa yon? Nakakatawa kasi ngayon ay meron na akong soya making, soya na panggawa at may gagawa na ako ng soya. Kasi minsan gusto kong gumawa, kaya lang pag blender ang ginagamit ko, hirap na hirap ako talaga. Pero ngayon dineliver na yung pag-amasin ng soya at dineliver na rin yung bago kong toys na panggawa ng atsara na talaga hindi ka na mapapagod. Pwede siyang gawin para sa banana chip, pwede siyang gawin para sa madaming pwedeng gawin sa kanya na talagang hindi na kailangan na mapagod yung mga kamay natin. At syempre, unahin kong gawin ay yung soya kasi mahilig kami sa soya milk. Mahilig din ako sa tofu. Ako na rin kasi gumagawa ng tofu. At saka syempre, yung mga sapal ng soya, ginagamit na rin namin sa aming mga manokis para hindi na ako bibili ng mga ipapakain sa kanila na walang sayang. Mula sa milk, mula sa sapal, walang matatapon. Kaya importante lang talaga yung gusto mo, gawin mo at huwag mo nang patagarin pa. Mahilig kasi ako sa mga gadget, sa mga gamit sa bahay. Yun ang hilig ko talagang gawin. At talaga natutuwa ako pag may na-accomplish ako anumang bagay. Pag nagawa ko na yung bagay na yun, natutuwa ako. Kasi mula 1994, nagtuturo na ako kung paano gumawa ng soya milk. Marami nang natuto. Paggawa ng taho, paggawa ng tofu. At ngayon naman, siyempre, kailangan gawin ko na rin sa sarili ko. Pero dati kasi ginagamit ko blender, napapagod ang ganda ko. Pagka-juicer, di naman nakakapagod din talaga. Kaya yung nabili ko na soya maker ay maganda. Pero hindi ko pa nasusubukan. Mamaya ko pala susubukan. Pero ibababad ko pa yung soya beans ng 8 to 12 hours. At bukas ng umaga ko pagagawin yun. Pinakamaganda lang talaga. Alam mo yung process, alam mo yung paggawa, alam mo mga health benefits, walang matatapon, walang masasayang. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko sa Lord. Napakabuti ng Diyos na binigyan tayo ng wisdom, knowledge, and understanding. Kaya sa gitna ng naiinip ka, mag-isip ka ng mga bagay na fruitful, na hindi ka mag-isip ng anumang bagay, kundi isipin mo yung buhay natin, patuloy na umunlad, patuloy na gumanda. Kaya bayangan nyo yan sa aking YouTube channel. Ay ilalabas ko lahat ng mga wisdom na natutunan ko na pwede ninyong gawin din. Gumawa na kayo ng soya beans, gumawa na kayo ng magtanim kayo. Yung tinanim ko, binabad ko ng soya beans, hindi tumubo. Siguro yung soya beans na seed ay matanda na. Kaya pwede na lang siya gawin o na-treat na todo. Kaya hindi na siya tumubo. Gagawin ko sana siyang parang toge. Kasi nagpunta ako ng Korea pa yon, ay meron soya beans sila na sprout. Kaya sabi ko, kaya nila, kaya ko din. Pero hindi tumubo. Bibili na lang ako ng mga bagong binhi ng soya. At pagkaraan noon, bababad natin ng soya beans for 8 to 12 hours. At pagkababad natin noon, gigilingin na natin sa hot water. Kasi malambot na yon, ipaghihiwalay yung sapal at yung milk, iluluto natin hanggang sa mawala ang lasa ng parang hilaw na vegetable. Mga 80 Celsius ang init niya for 10 minutes, pwede na yon. O kung gusto mong gawing milk, lagyan mo ng sugar, lagyan mo ng pandan, o konting patak na vanilla, o pwede na. Kung ayaw mo naman ng ganun, honey ang ilagay mo kung ayaw mo ng sugar. Pag tofu ang gagawin natin, iba naman din process yun. Kaya lahat ng bagay na gusto natin ay gawin lang natin. Para noon ay nakakatuwa kasi nakakainin mo, ikaw ang gumawa, ikaw nag-process at alam mo talaga na malinis, kamay ng pinagpala ang humawak. Yan nakakatuwa. Kaya patuloy, salamat sa inyo sa inyong pagsubaybay. Abangan nyo ang aking pagtuturo kung saan kayo ay matututo ng paggawa ng soya milk, ng tofu, at ng mga yung miso, di ba? Mega shout out and God bless you all.